Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may Westside City, Manila Bay area. Update naman natin ang ginagawa dito na bagong hotel resort and casino. Medyo matagal na rin tayong hindi nakapag-update dito sa proyektong ito. Ayon pa sa latest update na nakalap natin, na postponed na naman ang opening nito. Ito na ang ikatlo at bagong timeline o schedule ng opening. Kung matatanda natin, magbubukas na dapat ito noong 2024 kaso nagkaroon nga ng delay ang construction nito dahil sa pandemic. Yung katabing building pala ng hotel and casino na ginagawa pa lang noon, eto na malapit nang matapos. Pero hindi pa rin natin alam kung para saan yung building na yan. Mas nauna pa nga na natapos ang Grand Westside Hotel. Ito ang hotel dito sa ating bansa na may pinakamarami na hotel rooms. Anyway, inilipat nga ang pangalawang schedule ng opening nito ngayong 2025 pero hindi na rin natuloy. Ngayon, ayon pa sa latest update, may bago na naman na timeline o schedule ang opening nito sa last quarter na ng year 2026 o di kaya sa first quarter ng year 2027. Estimated timeline pa rin yan ng opening at wala pang official date kung kailan talaga bubuksan ang bagong hotel and casino. After ng ilang buwan nga, nakabalik tayo dito. Ayan, napakaganda na pala dito sa labas. Isa sa mga dahilan kung bakit madidelay na naman ang opening ng bagong hotel ay ang ongoing na review ng construction plan ng proyektong ito. Sinisiguro lang ng mga developer na mas maging maayos at safe talaga at pasok sa international standards ang bagong Westside City Resorts World na ngayon ay hindi pa natin alam kung yan pa rin ba ang pangalan na gagamitin. Since nag-back out na nga yung Genting Group na dati ay isa sa mga investor ng bagong hotel and casino. Naibenta na nga ang shares nila at binili ng Alliance Global, ang parent company ng Mega World. Ang bagong elevated walkway naman na nagkukonect mula sa bagong hotel and casino papunta dito sa Grand Westside Hotel tapos na. Kung titingnan natin dito sa harap, medyo complicated yung design. Hindi katulad sa design ng Okada Manila na napaka-smooth. Anyway, gaya na sinabi ko noon, may mga LED lights na yan at napakaganda niyan kapag binuksan na sa gabi. May mga pailaw na rin dito sa kabilang side.
Ayon pa sa last update na nakalap natin, tapos na nga ang construction work dito sa bagong hotel, kaya makikita naman natin wala na halos gumagawa dito. Tapos na rin ang buong facade hanggang doon sa roof. Tapos na rin ang pag-install ng mechanical, electrical at plumbing systems. Pati ang fire protection ng buong building, nagsimula na rin ang commissioning at testing. Ilang mga architectural at external civil works na lang ang ginagawa sa ngayon, pati na ang landscaping. So ayun guys, dito muna tayo sa bagong elevated walkway. Medyo madilim kasi parang tainted glass yung ginamit nila dito at halos hindi kita yung mga tao na dumadaan dyan. For protection na rin siguro yan, lalong lalo na sa mga VIP guest ng hotel at ng casino. Connected na rin yan dito sa Grand Westside Hotel na operational na nga. Mas nauna na natapos ang bagong hotel. Natapos na nga yung paglalagay ng glass dito sa buong elevated walkway. Para sa mga hindi pa nakakaalam, kapag nagbukas na itong bagong Westside City Resort and Casino, magkakaroon ito ng at least 471 na mga hotel rooms, 281 na gaming tables, at 1,100 na slot machines. Magkakaroon din dito ng opera house, retail strip at marami pang iba. Dito pala sa side na to makikita natin merong mga open na balcony area. Ang swimming pool nito ay nasa taas. Ang Westside City Resorts World ay proyekto ng Alliance Global, isang Filipino company. Kapartner nila ang SunTrust Resort Holdings, isang subsidiary na isang company mula sa bansang Hong Kong.
Dito sa kabilang side, meron pa mga building na itatayo dyan na magiging bahagi din ng bagong hotel resort and casino complex. Malapit lang ito at nasa likod lang ng Ayala Malls Manila Bay. Silipin na rin natin ang ongoing na development dito sa Ayala Malls Manila Bay. Mabuti na lang at gumanda na ulit yung panahon natin after ng sunod-sunod na mga pag-ulan. Dito tayo dumiretso sa Central Plaza ng Ayala Malls Manila Bay. May lawak ito na 1 hectare at hinati ito sa gitna ng dalawang park. Yung bagong mga escalator at elevator na diretso na hanggang doon sa rooftop, ongoing pa rin na ginagawa hanggang sa ngayon, hindi pa rin tapos. Mamaya akit tayo dyan sa taas sa Sun Garden. Maganda rin yung park dito at may mga upuan at may mga playground area. Bukas na palang cinema dito na temporary na nag-close dahil sa bagyo. Malawak din ang cinema area dito. Anyway, dito na nga tayo sa 5th floor sa Sun Garden. So ayun guys, dito yung magiging entrance exit ng mga bagong escalator at elevator na diretso na nga dito sa rooftop. Ayan o, ongoing pa rin siya na ginagawa. Malawak itong Sun Garden pero maraming areas dito ang nakasarado sa ngayon dahil nga sa construction na ginagawa. So ayan guys, mula dito sa taas, ayan kitang-kita naman natin kung gaano kalawak itong Central Plaza. Meron pa dito sa kabilang side. Kapag nakapunta kayo dito, magugustuhan nyo ang Ayala Malls Manila Bay. Pero yun nga lang, sobrang lawak ng mall na ito. Dapat maglaan kayo ng isang buong araw. Anyway, anong masasabi nyo sa iba't ibang mga development dito sa lugar na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!